Jashin conducted rescue and towing operations near Pandan Island, Sablayan Occidental, Mindoro. Doon po nangyari yung nasabing banggaan sa Pandan Island, Sablayan Occidental, Mindoro. According to the fishermen, their boat was lying in Palawan waters attached to a payaw, a type of fish aggregating device, when they were hit by MV Taihang 8. Okay, ito po yung barkong nakabangga sa kanila o bumangga. They also shared that they were left adrift. Naiwanan silang palutang-lutang mga utol dahil lumubog ang kanilang sinasakyang bangka. Left adrift as a foreign vessel continue its voyage. So sa madalit sabi, hindi sila hinintuan o ni-rescue. Walang pakialam sa kanila. Pagkabangga sa kanila, dumire-diretso itong nasabing MV Taihang 8. Okay? So malinaw yan. Upon arrival at the port of Sablayan, the PCG ensured the fishermen were all in good physical condition and provided them with essential supplies. Okay? So ayan po yung nangyaring rescue. Ayan yung mga pictures. Okay mga utol. Ayan. Kawawa wasak yung bangka nila Anyway, ayan. Wasak yung mga bangka Yan yung sinasakyan nilang bangka. So palutang-lutang na lamang sila dyan. Iniwanan pa sila nung nasabi nakabaga. Ang matindi nito, mga utol, ang matindi nito, China yung flagship nung nasabing barko. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ang pagbangga ng isang foreign vessel sa isang bangkang pangisda sa Occidental Mindoro, mga utol. Pero dito muna tayo, gradual muna tayo Papanoorin muna natin yung report tungkol dito. Ayan, pagbangga sa bangkang pangisda, mga Pinoy fishermen sa Occidental Mindoro, iniimbestigahan na ng PCG. Tapos tatapusin natin yung kwento nito, yung buong istorya nito, mga utol. Pakinggan muna natin to mula sa UNTV News and Rescue. Sinimulan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang investigasyon sa paglubog ng isang bangkang pangisda sa Occidental Mindoro dakong alas 4 ng hapon nitong Martes, December 5. Ayon sa PCG, iniimbestigahan na nila ang nangyari kung saan sinasabi ng mga sakay ng nasabing bangka na may pangalang Ruel J na sila umano ay binangga ng isang barko na ang pangalan ay MV Taihang 8. Eto mga utol, ng pagkakataon na ito hindi pa nila nalalaman kung saan nanggaling o anong bansa ang flagship na meron yung nasabing barko. Okay, yung MV Tai, yung bumangga sa kanila. Kasi parang tinakasan sila nito, mga utol. Okay, tuloy muna natin. Hindi rin umano huminto ang foreign vessel at nagpatuloy ito sa ginawang paglalayag. Agad namang na-rescue ang mga sakay ng bangka sa pamamagitan ng Philippine Coast Guard at sa tulong na rin ng iba pang mga bangka na rumisponde sa kanila. Ayan, mga utol kawawa naman yung mga Pinoy natin mangingisda, kasi hindi lang naman ito yung unang beses na may nangyari, yung iba pa nga, yung isang pangyayari, kung hindi ako nagkakamali, August or October ito, parang may nasawi na mga Pinoy na mangingisda sa banggaan na ganito. Kung sinadya o hindi po natin nalalaman. Pero ang sigurado, tumakbo o umalis, lumikas yung nakabanggang barko. Okay, tuloy muna natin. Ang mga sakay ng bangkang na-rescue ng PCG ay nakilalang sina John Ray Sardan, Ryan J. Daus, Brian Pangatungan, Christian Arizala at Joshua Barbas na pawang mga taga-Palawan. Agad din namang binigyan ng sapat na kailangan ng mga mangingisdang na-rescue ng PCG at saka tinulungan ng ibang ahensya at saka pinauwi sa kanilang mga pamilya. Eto mga utol, dumako muna tayo sa mismong post ng Philippine Coast Guard tungkol sa pangyayaring ito. So, sa madalit sabi, eto kalabas lang nakilala na yung flagship nung nasabing barkong bumangga. We are now coordinating with the flag state. May existing protocols to go after maritime offenders. Any users of our seas, if they commit offense in our waters, we will go after them anywhere in the world throughout the existing protocols that we have with the other Coast Guards. Okay, sabi ni Coast Guard Admiral Gavan. Okay, so hahabulin ng Pilipinas. So ito po yung nangyari, yung pag-rescue. Ayan, PCG assist in rescuing 5 fishermen following alleged alition in Occidental Mindoro.
Okay, yan yung mga pictures mga utol. The PCG received information regarding the incident at 12 noon yesterday, December 6, 2023. They immediately coordinated with the boat owner in Puerto Princesa City, Palawan. FBCA Joker, FBCA Precious Heart, and FBCA Jashin conducted rescue and towing operations near Pandan Island, Sablayan Occidental, Mindoro. Doon po nangyari yung nasabing banggaan sa Pandan Island, Sablayan Occidental, Mindoro. According to the fishermen, their boat was lying in Palawan waters attached to a payaw, a type of fish aggregating device, when they were hit by MV Taihang 8. Okay, ito po yung barkong nakabangga sa kanila o bumangga. They also shared that they were lift adrifts. Naiwanan silang palutang-lutang mga utol dahil lumubog ang kanilang sinasakyang bangka. Lift adrift as a foreign vessel continue its voyage. So sa madalit sabi, hindi sila hinintuan o ni-rescue. Walang pakialam sa kanila. Pagkabangga sa kanila, dumire-diretso itong nasabing MV Taihang 8. Okay? So malinaw yan. Upon arrival at the port of Sablayan, the PCG ensured the fishermen were all in good physical condition and provided them with essential supplies. Okay? So ayan po yung nangyaring rescue. Ayan yung mga pictures. Okay mga utol. Ayan. Kawawa oh. Wasak yung bangka nila oh. Anyway, ayan. Wasak yung mga bangka oh. Yan yung sinasakyan nilang bangka. So palutang-lutang na lamang sila dyan. Iniwanan pa sila nung nasabi nakabaga. Ang matindi nito, mga utol, ang matindi nito, China yung flagship nung nasabing barko. Okay? So basahin muna natin yung report mula dito sa Business World. Ayan mga utol. Coast Guard rescues 5 Pinoy fishers after boat rammed by Chinese ship. So, China flagship talaga yung nasabing barko. So, pinabayaan mga utol. May krimen na nangyari. Okay? So, parang hit and run. Kumbaga sa kapatagan o dito sa kalsada. Diba mga utol? Ganon talaga yung nangyari. Pero may mga batas nga dyan. Gaya na sabi ni Admiral Gavan, may protocol na mangyayari. So, kahabulin nila di umano yung nasabing may sala sa pangyayaring ito. Okay? Basahin lang natin. The Philippine Coast Guard on Tuesday rescued 5 Filipino fishermen whose boat was destroyed after it was allegedly rammed by a Chinese bulk carrier in waters near Palawan, Occidental Mindoro in the South China Sea. The outrigger was tied to a fish aggregating device used by the Filipino to catch small pelagic fish when the bigger MV Taihang 8 hit it in the afternoon of December 5, the Coast Guard said in a statement on Thursday. Okay? So, the PCG, so nabasa na natin yan. Kanina lamang. Teka lang, puntahan natin yung mga ano. Okay? Meanwhile, Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez said the House of Representatives is committed to do everything in its power to protect Philippine rights in the South China Sea. We fully support our troops and our Coast Guard patrolling our exclusive economic zone against China's vessels that turn away our fishermen with a legal right to fish in the West Philippine Sea. Totoo naman Ginaganyan tayo sa mismo katubigan natin na tayo ang dapat may karapatan tapos ginaganon nila. Yung mga mangingisda natin ang itinataboy. So pakinggan na natin yung huling report tungkol dito kung anong aksyon ng ating gobyerno. Eto na tayo sa verdict kung anong mangyayari dun sa nasabing pagkabangga. Ayan PH government pinaalam na sa China ang ulat sa barkong nakabangga umano ng bangka sa Occidental Mindoro. Pakinggan natin dito. Ng Philippine Coast Guard na sumulat na ang Pilipinas sa China upang ipagbigay alam ang nangyaring insidente sa Palawan, Occidental Mindoro, kung saan umano'y binangga ng isang Chinese vessel ang bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Sa isang panayam, sinabi ni PCG spokesperson Rear Admiral Arman Balilo na sumulat na ang kanilang maritime safety officer sa China hinggil sa nasabing insidente. Paliwanag nito, kung may sapat na ebidensya na makapagdidiin sa tunay na may sala, ay maaari itong papanagutin ng Pilipinas.
Ayon sa PCG, nangyari ang insidente noong Martes ng hapon kung saan sinasabing binangga ng Chinese vessel ang isang bangka, lulan ang 5 Pilipinong mangingisda. Pero mga utol, no, pwede itong tanggi ng China o nung MV Taihang na yon, no? Kasi walang picture eh. Wala man lang ebidensya. Ang tanging ebidensya yung mga witnesses na yung mga fishermen na ito na nawasak, no? So pwede itong i-deny mismo ng gobyerno ng China. So ano sa palagay nyo magiging statement ng China rito, no? Palagay nyo ba kung sakali man na Chinese boat itong bumangga, aaminin ba nila o sinadya ba nila na banggain itong mga Filipino fishermen natin? Ano sa palagay nyo? Nakakainis rin no? Kawawa yung mga fishermen natin. According pa nga doon sa may-ari ng bangka at saka ng mga mangingisda na yun lang yung kabuhayan nila. Tapos gaganunin lang sila. Dito sa katubigan natin, ginaganon sila yung mga mangingisda natin na yun lang ang pinagkukunan ng kabuhayan, tinataboy pa. Diba nakakabwisit? Dapat tayo nakikinabang sa mga kung ano mang merong yamang dagat meron dyan sa ating mga katubigan na siyang inaagaw ng China tapos tayo pa yung tinataboy. Doon na naaabwisit sa lahat. Na may sala ay maaari itong papanagutin ng Pilipinas. Ayon sa PCG, nangyari ang insidente noong Martes ng hapon kung saan sinasabing binangga ng Chinese vessel ang isang bangka, lulan ang 5 Pilipinong mangingisda. Nauna nang umapela ng tulong ang may-ari ng nasirang bangka, lalo't ginagamit nila ito sa kanilang kabuhayan. Mga utol, no? Yun ang nakakainis dyan Nasira yung bangka, pero syempre tingin ko tutulungan ito ng gobyerno natin para makapagpagawa ng mga bagong bangka. Pero just the same, yung istorya o yung senaryo, magpapaulit-ulit lamang, lalo na dyan sa West Philippine Sea, no? Dyan sa Spratly Islands kung saan hindi makapangisda ang ating mga Pinoy na mangingisda na dapat naman, tayo yung mas may... Grabe na lang. Anyway, yun. Anong masasabi nyo dyan, mga utol? Alam mo, napakasarap siguro kapanayamin o kausapin yung mga mangingisda natin na natatakot na mangisda dun sa mga teritoryo ng Pilipinas na inaangkin ng China o kung saan maraming China Coast Guard. Di ba hinahabol sila? Hinahabol sila, tinataboy sila. Hindi natin makuha yung mga dapat atin. Pero karapatan po natin yun. So, syempre patuloy nating ipaglaban ang ating karapatan. Anyway, mga utol, anong masasabi nyo dito? Paki-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat UN News TV, UN News and UNTV News and Rescue. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa wala sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. Saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat.